Hello, what's up mga ka-farmites? Doc Bench once again ang inyong farm service, and ngayong araw meron tayong sasagutin. Ito ay isang napakahalagang topic guys para sa ating lahat, lalo-lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang. So kung bago ka lang dito sa page, huwag kalimutang i-follow para updated ka sa mga ganitong klaseng video. Huwag mong kalimutang i-share kasi hindi lang ikaw nangangailangan ng ganitong klaseng topic. So meron ngayon guys isang katanungan dito. Shoutout muna natin si Ma'am Bernarda Gumapak Jamero. Sabi niya, Doc, may tanong ako. Nanganak ng gabi ang aking inahin. Mga healthy ang mga biik. Pagka umaga, nagtatai ang mga biik. Ano kaya ang dahilan ng pagtatai nila? So ano nga ba guys ang dahilan? Bakit nagtai ka agad? Samantalang healthy naman sila nung ipinanganak ng gabi. Pasok natin dyan guys. Number 1, baka nung gabi ay sobrang lamig. At na-expose sa extreme na lamig itong mga biik, kaya sila nagtae kinabukasan. Okay, o baka naman madumi yung kapaligiran or yung environment kung saan doon sila lumabas. Kung madumi, ayan, maaari din siya. Pero napakabilis guys. Isang gabi lang, halos wala pang 24 hours kinabukasan nagdumi na or nagtae na, nag-scouring na. Kaya naman guys, sigurado papasok sa isipan natin yung mga matagal na nagbababuyan na maaaring merong isang viral infection na nag-cause nito. Ano yon? So kung narinig nyo na guys yung virus na rotavirus or yung tinatawag na rotavirus infection. Okay, itong virus na ito guys, ang tinatamaan nito ay yung mga bagong panganak, day 1 to day 20. Yan kadalasan. Okay, so merong tatlong klaseng variant itong rotavirus na ito. May rotavirus A, rotavirus B, rotavirus C. So wag na natin pag-uusapan yan kasi more on veterinary technical aspect na yan guys. Pag-usapan lang natin yung ano yung significance nito sa production natin. Ang pinakadahilan niyan, maaaring si ma'am ay hindi siya nagbakuna ng rotavirus vaccine nung time na dumalaga pa lang at nung nagbubuntis na yung inahin niya. Okay, so anong panahon guys magandang magbakuna ng rotavirus? Binibigay ito guys panahon na dumalaga pa lang, 6 months old pa lang yung baboy natin at 3 weeks bago manganak. Okay, kasi ang purpose natin ito mag-build up ng immunity itong ating mga inahin na kanyang ipapamana or ipapasa dun sa mga biik through colostrum. Okay, kaya napakahalaga na kapag bagong panganak ang ating mga baboy or ang mga biik ay magkaroon sila ng immediate access dun sa colostrum. Ito yung lumalabas guys na unang gatas sa loob ng first 24 hours ng baboy. So yung gatas na yon ay full pack ng immunity yon. Yun yung pamana ng ating mga inahin. So kung ano yung immunity ng inahin, siya din yung magiging immunity ng mga biik. Pero it's just a short period of time lang guys. Dahil kung ano man yung immunity na yon, kadalasan mag-wear off din yon. So, kinakailangan din siyang bakunahan yung mga biik pagdating ng tamang panahon. So, itong rotavirus guys, meron itong morbidity rate or yung frequency ng sakit or yung infection na umaabot ng 100%. So, ibig sabihin, yung bilang ng mga biik na ipinanganak ng isang inahin ay maaaring 100% lahat sila tatamaan. Mataas ang morbidity, pero ang mortality nito guys ay low to 50% lang. Ibig sabihin, kung meron kang ipinanganak dyan na 10, maaaring 5 dyan mamamatay or mas less pa sa 5. Pero sa 5 na yon guys ay masyado nang malulugi ka na kasi 50% mortality rate na yon. Pagdating sa farrowing, ang mini-maintain lang natin acceptable at least 10% lang. So kung sa 10 dapat isa lang ang mamamatay. Okay? Kung 50% kasama na dyan guys yung mortality rate from farrowing, post-weaning mortality, pagdating nila sa nursery na dapat 4% lang ang mamamatay sa nursery. Pagdating naman sa finishing, dapat at least 2% lang. So, dun pa lang sa farrowing, sa panganganak pa lang, inubos na nakaagad yung allowable na mortality rate ng production mo. So, lugi ka. Ngayon guys, anong mangyayari kapag hindi ka nagbakuna sa ating mga inahin? So, nasabi na natin, siyempre, tatamaan ngayon yung mga biik na ipapanganak niya. Ngayon,
Ano yung mga common na sintomas na makikita natin? Ayan, makikita nyo dehydration dahil sa sobrang pagdudumi or pagtatae. So, bumabagsak guys yung level ng fluids sa katawan ng mga biik. Makikita nyo dyan minsan, siguro alam ko marami sa inyo nakakita na nito sa mga babuyan natin, yung nagpa-filing yung mga biik sa ibabaw ng inahin kapag nakahiga yung mama pig natin. Parang ito. Ayan, so ganyan yung makikita nyo dyan guys. Ibig sabihin, nilalamig sila. Ayan, so isa sa mga prevention na dapat nyong gawin, mag-provide kayo ng heater lamp. Ayan, i-maintain natin yung mainit na temperature. Kasi unang-una kapag bagong panganak guys, yung mga biik natin, mainit ang kanyan, ang temperature requirement na kailangan. Okay? So mag-provide tayo ng heater lamp, tapos siguraduhin dry ang environment. Kasi yung pagiging basa or palaging basa ng pen natin ay magkakause ng windshield effect kung tawagin. Itong windshield effect guys, ito yung nagpapalala sa kaso ng rotavirus infection. So isa yan sa mga dahilan bakit tumatagal yung morbidity or yung panahon na may infection yung baboy natin. Okay, isama na rin natin dyan yung pangit na housing. Yung babuyan natin, yung design, ayan, papasok dyan guys. Kailangan yung pag-regulate ng temperature ay kayang-kaya mong gawin dun sa building na yon. Lagyan mo ng tabing or anything na practices para mapataas yung temperature dun sa loob. And another thing guys, kung meron ng problema or may infection na tayo ng rotavirus, anong pwede natin gawin sa mga biik? Mag-provide tayo ng supportive treatment, electrolytes, pwede tayo magbigay ng medication, antibiotic. Itong antibiotic guys ay walang direktang epekto or walang epekto mismo sa virus. Okay, ang pre-prevent natin dito ay yung secondary bacterial infection. Kasi pag once na merong viral infection ng isang hayop, kahit anong klaseng virus guys, automatic, nagiging under challenge yung immunity, bumabagsak minsan. Tapos ang mangyayari, papasukin na siya ngayon ng secondary bacterial infection. Okay? So yun na, magko-complicate na siya, mahihirapan ka ng gamutin. Ngayon guys, pasukin natin yung preventive measures or ano yung mga bagay na dapat natin gawin para maiwasan natin itong makapasok sa ating mga babuyan. Okay? Number 1 ay sabi natin kanina, yung vaccination. Yan. Number 2, isa sa mga pinaka-importante, magandang biosecurity. Okay? From the word biosecurity, bio means life and security. Ibig sabihin dapat yung babuyan mo ay secured siya sa mga buhay. Ano-ano yung mga buhay na yon? Tao, hayop, insekto, ibon, at kung ano-ano pang buhay na maaaring magdala ng virus dun sa loob ng babuyan mo. Isabay na rin natin yung mga non-living. Ano yan? Sako ng feeds, sasakyan, tsinela, sapatos, bota, at kung ano-ano pang bagay na maaaring kapitan ng virus, makapasok dun sa babuyan mo at mapunta dun sa baboy na magkakause ng infection. So magandang biosecurity. Applicable siya sa lahat ng klaseng sakit. Ipasok na natin dyan ngayon yung problema natin sa ESF. Ganyan din, pareho. Biosecurity ang kailangan natin. Number 3, sanitation. Dapat napakaganda ng sanitation natin. So ano to? Ito yung tamang disinfection guys. Paggamit ng mga disinfectant. Lalong-lalo na dun sa mga farrowing crates natin. Kapag ka may nanganak, winalay na natin. So mababakante, kailangan linisin natin ng maayos yan, i-disinfect. Tapos i-downtime natin ng let's say minimum 1 week bago natin pasukan ng panibagong buntis na manganganak. Okay? Kasi kung hindi natin lilinisin yan, kung merong daladalang virus yung una na nanganak, makukuha niya yan doon kasi hindi niya nilinisan. Another thing guys, ay yung colostrum. Nabanggit na rin natin to kanina. Dapat on the first 24 hours, tulungan natin, i-assist natin yung mga piglets na makadede ng colostrum. Okay? Unang 24 hours. So pag lumagpas na dyan, wala nang colostrum. And lastly guys, alam ko marami sa inyo nagpa-practice na nito. Yung tinatawag na feedback technique. Okay? So narinig nyo na yan. Ito yung paggamit ng mga materials galing dun sa farrowing, sa babuyan natin, at i-introduce natin mismo dun sa mga panibagong mga dumalaga, o yung mga kasunod ng mga manganganak. Ano-ano yon?
Number 1 ay yung fecal material or dumi ng mga infected na baboy. Yung inahin, yung dumi niya, tapos yung mga biik niyang infected. Ayan, yung scour nila. Yan. Kinokolekta yan guys. Tapos i-introduce dun sa mga bagong dumalaga na susunod. Nang sa ganun, ay magde-develop na sila, may expose na sila dun sa virus. At magdevelop na sila ng immunity panglaban dun sa virus na yon. Maaari din yung mga infected na piglets na malapit na mamatay, kinukondem natin yon. At yung mga laman loob niya, ginagrind yan, nalagay sa blender, tapos papakain natin dun sa mga bata pang dumalaga or dun sa mga nagbubuntis. Okay? 3 weeks before manganak, pwede mo pang bigyan ng feedback. Ang tawag yan ay feedback technique. So ayan lang guys, sana meron naman kayong napulot na kaalaman sa topic natin ngayon. Ang pinaka bottom line nito, dapat number 1, magbakuna tayo 6 weeks bago sila mabulog at 3 weeks bago manganak. Number 2, paigtingin natin yung ating biosecurity. Okay? And then number 3, kung meron ng sakit, kailangan dry, bigyan siya ng heater lamp, ilayo natin sila sa extreme condition like sobrang lamig. Okay? So hanggang dyan lang guys. Huwag kalimutang i-share, okay? Thank you.